Mga kalingap, gaano ba kahalaga para sa inyo ang inyong pamilya? Makakaya nyo bang tiisin ang kanilang mga hirap na pinagdadaanan? Ano ba ang kaya mong gawin para matulungan sila kung ikaw mismo ay kailangan ng tulong ng iba? Naranasan mo na bang mabuhay mag-isa na walang maayos at kumpletong pamilya? Patuloy na nakipagsapalaran sa buhay sa sariling diskarte at pagsisikap. Ito ang naging buhay ni Kuya Marjon, ang aking kapatid sa aking ama. Litong-lito sa mga panahong nais mo. Kaya mga kalingap, samahan niyo po kami sa vlog na ito. Sana po ito'y maging inspirasyon para sa iba. Hello po mga kalingap, maibigan. Kasama ko po si Boy, si Marco, ang bunso naming kapatid. Nagbibili muna kami ng bigas po at grocery. Tapos po mga hilata, yan yung ulam, tugdadaralawa po, yung sardinas. Bibili po kami ng ng pangayuda dito at meron kaming hahanapin po at kukumustahin. Nagpasama ako kay Boy sa bunso naming kapatid. Wala din siyang pasok ngayon. Ito. Tapos po yung Bear Brand. Ito na po yung bigas at munting grocery para dun sa bibigyan natin at bibisitahin. Po, nagbili na po kami. Kasama ko si Marco, si Boy. Siya na muna yung magdadrive ng motor para mahawakan ko itong na para medyo mabilis. Mas mabilis siya mag-drive kaysa sa akin Mag-shoutout ko muna. Shoutout po kay Ko Carlo sa mga katrabaho ko. Si Marco Paulo or Boy ang tawag sa kanya dito ng mga kabarkada niya. Tara po. Ito yung helmet natin. Ngunit di ko naman pwedeng sabihin. Ngunit kahit puno ng lihim ng aking pagkatao, maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa'yo. Hanapin po natin mga kalingap. Doon, nailing si Marjon. Nakita mo po si Kuya Marjon? Opo. Wala na po yan dyan sa bahay nila? Wala na po siya dyan sa dati nilang bahay? Dito? Oo, wala na. Wala ba dyan sa inutan? Minsan bang dito na putwatik si Marjon Pero minsan nakikita ko po dyan sa may sa may boulevard. Dyan. May bahay po ba siya doon? O nagala-gala siya dyan? Kung basta dyan, harong-harong. Bahay, may araw-araw. Tingnan natin doon sa unahan, Boy. Nasa kaya kalingap si Kuya Marjon. Akin natin. Ay mga bata, magkakilala mo yata yan. Tanong ka daw? Tanong mo sa kanila baka nakita nila dito. Tanong mo. Nakita mo si Kuya Marjon? Opo, harong dito. Hindi niya nakita dito. Minsan nandun sa unahan pero wala kami nakita kanina Papa, yun. Doon pa? Doon pala nalagpasan natin yata, Boy. Ano yan? Isda. Grabe. Kasi yung mga kabarkada mo, ito pala yung mga nanguhuli ng isda, yung mga kabarkada ni Tutoy, yung pinsan namin. Ano po? Wala siya dito Gilid mo muna, Boy, dito sa At titingnan natin dito sa baba, baka nandito sa may baba Gilid mo muna, Boy. Salamat. Salamat, Toy, salamat. Baka nagharap natin. Natin dito yung
Yan no, kasama ko po si yung puso namin. Nandito kami sa May Boulevard kasi minsan po pag na bisita ko sa Mercedes, nadadaanan ko po siya mga kalingap dito sa bahay na ito, ay sa bahay, dito sa kalsada. Baka nandito sa baba, wala pa dito oh. Minsan po kasi nahanap ng panggatong dito sa ano na to. Saan kaya si Kuya Marjon? Saka po mga kalingap, wala po dito sa ano na to park. Siguro nandun pa sa ano, sa may urahan na lagpasan. Siguro dun sa may mga ano na yun, no? Yung mga puno-puno na natin nakita. Baka natin sa may part na yan, lagpasan natin. Ang bilis kaya mag-drive na ano ni Boy. Ano po pangalan mo? Ano po? Fernan? Taga-saan ka po? Taga-saan? Baka nabubusang na. Ingat po, ingat. Buti may kasama tayo sa inyo. Nakabit po ano. So, saan po kaya mga kalingap? Di namin makita dito sa May Boulevard. Dati kasi pag ano nandito lang yan naglalakad-lakad dito. Kailan mo siya huling nakita ano? Uy. Katagal na? Bihira na? Wala. Kailan? Wala. Kailan dyan sa may kilid dyan? Nasaan? Nakaputi? Layo pa. Mabuti maganda yung panahon ngayon, mainit. Tigil na yung ulan, mga kalingap. Siya ba yan? Mga kalingap! Yung mga bata, daanan tayo. Saan na? Siya ba yan? Hoy! Kuya Marjon! Dito mo sa gilid. Ayun siya. Ay, may... Kuya Marjon? Okay. Ay, si Kuya Marjon. Dito pala siya. Saan ang pintuan dito ni Kuya Marjon? Maraming mga mga kahoy. Kuya Marjon! Ano ginagawa mo dyan? Ikaw ang nag-ano nito? Iniripon mo yan? Grabe ah. Mga ano yan? Mga panggatong? Ginagatong tapos sa tapahan, binibenta mo sa tapahan? Marami yan ah. Oh. Ito po. Mga pinulot, mga saan lang galing? Galing yan sa... Diyan lang sa ano? Sa mga gilid-gilid, pinaano mo? Tabi-tabi. Tabi-tabi. Ngayon pong buhat para magkapera. Bisa dinadala mo sa ano? Sa tinapahan, yung panggatong sa tapahan. Pala, oh. Kaya pala minsan, pag nadaan ako dito, naglalakad ka dyan. Sa may kalsada, naghahanap ka pala ng mga gatong. Ano po yung mga gatong at mga puti. Mga buti. Yung mga buti mo, nasaan? Ginagawa mo pa yan, ano kuya? Saan ang bahay mo? Nagdaan kami doon kay ano, doon sa may kay lula mo, doon sa may ano. Wala ka na doon? Wala na po doon. Wala ka na doon? Doon yung bahay. Yan na. Daming kahoy oh. Ilan taon ka na ngayon Kuya Marjon? Ay ano na 30 po. 30? Saktong 30? 30 po. 32? 30 po. 34 ka na. 34 na ngayon si Kuya Marjon. Ginagawa mo pa lang ito. Ako po Ano to? Galing din yan sa mga kinuha mong mga ano sa ano? kasi wala akong pambili. Kaya namumulot lang ako dyan ng mga kahoy dyan. Lalagay ko dyan. Kaya pala ano? Yan ang gagawin nila. Pero ano, nasa malapit ka sa dagat. Oo. Malayo. Medyo malapit sa dagat, delikado pag ano. Kaya
Sa, ilang ano ka na dito nag ano, nagtitira sa ganitong ano, lugar? Sa ganyan lang, sa gilid ng ano? Tama ako. Diyan ka naluto? Ano? Tawagin ko na si Ate. Boy! Dito ka, yung bunsong kapatid namin. Boy, boy. May dala ko sa iyo. Kanina pa kita hinahanap. Kulay ko. Nagtatanim ka dito? Kaya kulay. May gulayan ka dito sa ano? Sa tabing dagat, magugulay ka? Anong gulay yan? Gabi. Ayun, may gabi nga talaga oh. Nakapatubo po siya dito sa may tabing dagat ng gabi. Si Kuya. Kuya Marjon, may ano, hinahanap ka namin kanina pa doon sa ano. Saan tayo nagparahanap? Nakalagpas kami doon sa unahan. Bay Sagip, doon sa ano. Tapos doon sa may dati mong tinitirhan doon kala lola mo. Kaso wala ka na daw pala doon. Sabi ng kapitbahay nyo. Nagparahanap kami sa iyo dito, Kuya Marjon. Kuya Marjon. Ay bakod. Papasok ng tao. Pero nandito ka sa may gilid na to, sa may part ng ano, ng dagat. Para delikado ang gusto mo dito. Marami ka na pating naipon ng mga gatong. Ano, Kuya Marjon? Meron kaming ano sa iyo dito na ano ni Boy Boy. Ano para ano, dali natin sa bahay mo. Ito may ano dito. May kunting bigas tapos grocery. Samahan mo kami sa bahay mo. Kanina pa kami naghahanap ni ano ni Boy Boy. Hinahanap ka namin. Kaibigan. Kaibigan mo. Di ibig sabihin yung ginagawa doon, yun yung sayo yun. Ito sa kaibigan mo. Ay ito sa kaibigan mo ito. Ah. Tao po. Sino kasama mo dyan, Kuya? Nagluluto. Ay, nagluluto. Sa inyo po itong bahay? Ah. Matagal ka na po dito? Ay, nauna siya ng ilang panahon. Ah. Tapos umalis siya, sabi niya, pare, iwan ko muna itong bahay. Pagbalik mo, buo pa yan. Asaran tayo. Ito, Dito mo iniipon ang mga buti, mga galing nga sa dagat. Yung mga ano, yung mga nagiinom dyan sa ano, iniipon mo. lahat yan, napulot niya sa dagat lahat yan. Pinulot mo dyan sa ano, yung mga, di ba, pag may nagpipiknik, minsan inaano nila, ginawa mo na pating ano dito. Parang ano to, ano na, design, grabe. Nandito sa gilid ng bahay. Yan. Yan ang lutuan mo. Laki mi lang ulam. Lucky me. Laki mi at nahirap ang... Marami ka nang naipon, Kuya Marjo, ng mga ano, buti. Bibenta mo yan, iniipon mo dyan. Sa mga ano. Yan lang ulam lang. Nilalagay na nito. Yan, nilalagay na yan dyan. At nandiyan ang pag... Tapos nakain din na. Ito, nakakain. Ano? Ito po pala, dito ka nakatira ngayon. May ano ka dyan, itong bahay mo. Ano yan, dalawa yan, dalawa? Kabilaan? Ah, kabilaan po. Saan ka po dito? Ah, dito siya. Ito, ginawa niyan. Kumusta po dito pa nagbabagyo? Ito, okay lang. 1, 2, 3 ang bagyo. Mahagas lang dito pag numero na 4. Yung Naabot po ba ang tubig dito? Kasi malapit sa dagat, oh. Di man, dyan lang sa may basura. Ah, nasa baba kayo na, oh, ano? Yung Christine, kaya nga ito, hindi namin pinuputol. Dipinsa sa init, sa bagyo. Sa init, sa bagyo. Kasi pag wala na kaming dipinsa. Ito na lang kasi natitirang talagumay dito. Ano pong pangalan mo, Kuya? Ramil Bisande. Kuya Ramil. Yung mga ano po yun, sino po nag-ipon ng mga kahoy na yun? Siya nang Si Kuya Marjon. Tapos ito mga ano, buti, tigi-ipon din sa mga gilid-gilid. Ako na din sa akin man doon. Kanya ang may pagkakataon na Natrabaho po din kayong construction? kontrata ako pintura. Kaya baga di siguro yung may napapapintura. May napunta dito sa akin mga dating kasama ko sa Stillman. Sabi ko, Ramil, meron tayong Stillman dito sa Paliparan sa Bagasbas. Sabi ko, sige. Ilang linggo, 1 linggo ka lang niya. Kasi Ano kayo yung ano lang, yung mga ilang araw na trabaho? bahay lang, residensya, bakod, ginawa ko doon. Nakadi din siya mang 4. Bigas. Pag magas lang dito, pag bagyo, mga signal ng dito.
Nandito ito mga pandanan po ito, ano yung pandan na ano, Ang tawag yan sa Tagalog, matandang pandan. matandang pandan nasa gilid ng Tawag yan, boulevard. Laguna. Yan oh. Buti po at ano, wala man nagpapaalis sa inyo dito, ang ano. Magkaibigan namin. Mabait sa inyo yung mga nandito. Oo, pa eh. Mm. Community. Kaya pala nakikita ko diyan si Kuya Marjo, nasa gilid diyan. Kala ko kung ano lang ginagawa sa may kalsada diyan. Nalinis kami Ang dyan. pala, yun yung mga May nagpalinis ang barangay, sabi ko, bayaan mo. Sila naman maglinis. mm, Pagka wala, nalinis kami dyan. kayo na ano diyan pag may ano. Pero hanggang dito lang, paglampas nung kay Aguilar, bago dumating kay Aguilar, di na kami nalinis. Nagluluto ka pala. Ano ngayon? Ano ka pa lang, matanghalian ka pa lang. Na kami na kayo kahapon. Alas ano na, alas 2 na ng hapon. Mahirap kasi ang buhay. Daw na siya nagluto. Ito yung mga plato ko. Ito, Ito yung itong baso mo. Yan ang Pamihira yan. baso ko yan na Itong mga baso ni Kuya Marjon. Nandito po tayo mga kalingap. Ano? Ngayon lang ko po nakita. Ngayon lang ako nakarating dito sa may bahay pala dito. Ngayon ko lang di po nalaman na dito pala sa may natatakluban o ano dito? Naharangan ng mga pandan na puno. May ganito palang bahay. Ano, dito pala nakatira si Kuya Marjon, kaya po naghahanap kami kanina, hindi namin mahanap. Kaano pa lang si ano, nagluto siya ng ano, ng noodles. ay kayo. Di ka pa po nakain. Ngayon pala ako nakakain. Kain ka muna po dyan yung bigas, pinasok mo na sa loob. Baka manakaw yung bigas po dito. May bantay ka naman oh. Hinatingin dito. Bantay Ano? bantay ko yan na. Napakasimple lang ng buhay mo po dito. Yun lang. Pero hindi man mahirap. Dali lang, makain na ako. Wala ka po ngayong asawa. Ay wala, nag-iwalay na ng asawa ko sa akin. Hirap ng buhay. Ito, makain. Kaya ito, dito ka sa ano. Ako. Diyan kayo napisto. Tig-isa kayo ni Kuya Kuya Ramil. Ayun siya doon. Ay, tumulang ko ka kanina oh. Yan ang ulam mo kanina, patingin daw. Tuyo. Saan to galing? Nag-ano ka? Nag-ihaw siya ng ano, nag-ihaw. Mabuti nakita ka namin. Kanina pa kami naghahanap dun sa may unahan. Nagtatanong-tanong kami kung nasaan ka. Hindi namin ano, makita. Na kalingap. Sige ano, Kuya Marjon, kain ka lang dyan. Ano, tuyo, tapos ano. Sipod ko. Wala ka ng sinaing. Ubus na yung sinaing mo. Mamaya pa. Yan. May bigas kaming ano, dala. Magluto ka. Mamaya. Ano, nagkakain na din si Kuya Ramil. Yan po. Kumusta ka dito ano, Kuya Marjon? Ayun Kumusta ang buhay mo? ay ayos lang. Ayos lang. Masaya kahit ano. Kaya minsan mahirap ang buhay. Ano mo dito na mga pinoproblema mo sa araw-araw? Pagkain. Sa pagkain lang talaga. May mga tumutulong ba sa'yo dito pag ano, mga kapitbahay mo o ano, o talagang ikaw mismo nakusa ka? Madami. Madami? Hanap lang kami dyan ng pagkain dyan sa labas at para makakain kami. Dito po pala, nagulat po ako mga kalingap, nagulat ako Kuya Marjon sa ano mo ngayon. Akala ko pag napunta ka dito sa dagat, mahanap ka lang gatong, dadalhin mo doon sa inyo, ay lula mo. Yan po mga kalingap, sa totoo po, yan, ngayon ko rin din po ito sasabihin sa inyo, sa mga followers, subscribers po sa ating channel. Pero lahat po nandito sa bahay, mga kapitbahay namin, mga taga dito po sa lugar namin dito sa San Roque Mercedes, yung mga kamag-anak po ni Papa. Yan si Kuya Marjon po. Na pag tinitingnan ko po siya, yan kamukha po talaga siya na ano, siya ang pinakakamukha sa amin ni Papa. Yan, kaso ano, ilang taon na boy si Papa na wala? 2021. 2020. Isang taon after nang makagraduate ako sa college. Yan, halos ilang taon din po mga kalinga pa. Nagkasakit si Papa eh. Halos mahigit 4 na taon dinadamdam niya yung sakit niya nagkaroon siya ng diabetes po mga kalingap. At yun, hinintay niya lang siguro na makatapos ako ng college. Kaya yun, yung isang taon nawala na din siya, na iniwan na kami. Tapos si Kuya Marjon, ito po, siya po ang kuya po namin siya, yung kapatid sa ama ng
anak po siya ni Papa nung binata pa si Papa. Ano tunay mong pangalan Kuya Marjon? Ngayon, ano na siya ngayon? In 34, sabi mo, 34. Tapos ako po kaka 28 ko lang. Kasi si Papa nung hindi pa sila kinakasal ni Mama, nagkaroon siya ng anak sa kay mama niya, yung mama ni Kuya Marjon. Yan. Tapos siya po yung naging bunga noon. Bago pa naging bago pa niya nakilala si Mama, bago pa sila kinasal, nagkaroon siya ng anak. Yan siya po si Kuya Marjon. Nandito po siya. Yan sa naging mahirap po yung buhay ni Kuya Marjon po. Diyan sa dito sa lugar dito. Yan. Kasi minsan tinutokso siya dito, marami kang pinagdaanan sa buhay mo mahirap yan si Kuya Marjon po, mga kalingap. Yan kamukha siya ni Papa kasi siya po panganay na anak po ni Papa. Yan si Franco. Kaso yun nga po, dahil hindi din po naging maayos din yung nila. Kaya yun po, si Papa din po ay nagkaroon ng panibagong naging pamilya. Yan yung aking mama po. At yan, kinasal po sila Mama. Tapos ito po si Kuya Marjon, dati nung bata pa yan, gustong-gusto po ni Papa na sa amin ka na lang na doon na tumira sa amin, papag-aralin ni Papa. Yan, papag-aralin siya. At doon na sa amin magsama. Yan. At okay naman sa mama ko. Yan, gustong-gusto ni Mama, kaso yung bata pa din siya, parang hindi siya pinayagan ng kamag-anak niya, ng lola ni Kuya Marjon. Kaya nandun pa rin siya nag-stay. Yan, kaya naging sobrang hirap ng buhay ni Kuya Marjon po, mga kalingap. Hindi ka nag-aral ka ba Kuya Marjon? O lang? Kunti. Nag-aral lang siyang kunti. Talagang naging mahirap yung buhay niya. Para siyang naging palaboy dyan. Pero kahit ganun po, binibisita namin siya dyan. Pag napunta siya sa bahay, welcome siya, nakain. Yan. Tapos pag nakikita namin siya dyan, nalapit sa amin na baka meron ka dyan barya. Yan. Kaya pasensya na sa sabi ko, pag babalikan kita kapag meron ako. Kaya minsan may mga pagkakataon na lumalapit siya, may 20 pesos ako, barya, inaabot ko sa kanya. Kaya sabi ko, balang araw makakatulong din ako sa inyo sa hindi man gano'n naging yung ni Papa, kasi ngayon wala man na din si Papa. Yan, kung may matutulong kami, yan, na mai-share yung kahit papaano, makakabawi kami sa iyo. Yan, kay Kuya Marjon. Yan po si Boy bunso namin. 3 po kami kay na anak ni Papa, kay Mama Carol sa aming mama. Si Carlo yung sunod sa akin. Na 3 kami. Kasi ito si Kuya Marjon, nandito po siya, mga kalingap, na naiwan siya dito sa lugar nila lola niya, dito sa tabing dagat. Anong buhay mo dati Kuya Marjon nung mga panahon na yon na Hanap buti lang ako dati. Naghahanap buti, mga kung ano lang diyan sa para Para magkapera. Yan. Tapos minsan dati nagtrabaho ka din sa Mga buti kong hinahanap. Para nipon ko. Pag marami na, binibenta ko na siya. Yan po si Binibili. Kahit nung bata ka, ganyan ang ginagawa mo. Ka kung ano di ba? Dati na ka din sa tapahan, na trabaho ka. Ano pang mga tinatrabaho mo dati kahit nung bata ka pa? Naghahanap ng buti, bakal, plastic. Nandito ka ba nun sa hindi ko kasi naalala na Lalo si na. Yung bago, yung nalaman mong, saan mo nalaman na namatay na si Papa dati? Nandito ka ba nun? Nandito ka nun sa Nalaman ko na lang na ibalita sa TV. Hindi binalita sa TV. Sa kapitbahay. Sa kapitbahay. Yan sa na balita na kaya umuwi ako galing sa Manila. Wala ka din dito pala noon. Wala akong dito. Pero nag-uwi ka din doon Kaya, ka din noon, nagbisita. Nag-uwi ako noon, galing ako sa Manila. Nalungkot ka din noon. Nalungkot din. Minsan inisip ko na lang na kaya namin mabuhay. Tapos si Kuya Marjon po, na kahit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon talaga na na nakasama ni Papa.
hindi man lang masyado nagkaroon ng oras kasi si Papa busy din sa trabaho niya eh. Busy din kaya kahit nga kami din minsan nakasama lang din siya namin na matagal nung nandito na siya sa bahay, nung may nagkakasakit na siya kasi lagi nakaratay na siya sa kaya yun na lang yung medyo matagal-tagal kasi minsan mabisita siya mga ilang araw, mabalik na siya minsan sa Dagupan, sa Pangasinan, matrabaho. Tapos yun, kaya halos malayo talaga, malayo din, pero masaya kami pag umuwi siya pag at yun nga sabi niya, sabi din sa amin ni Papa dati, kaya kapag nakikita daw namin si Kuya Marjon dito sa sa lugar dito, namin pansinin namin, intindihin namin kasi kapatid ka namin. Yan ang yung sabi ni Papa. Kaya minsan 'di ba pag kahit hindi man tayo masyadong nagkakasama, yan talagang ka namin, iniisip ka din namin. Kaya yun nga sabi ko, parehas lang naman din tayong mahirap eh. Yung buhay namin hindi man din simple lang din naman. Dati yung bahay namin kubo-kubo lang din doon sa sa San Roque. Simpleng buhay lang din yan. Yan kasama ito nga si Boy Boy. Din siya hanggang 'di ba high school lang din ang natapos mo. And talagang nagsisikap din siya kahit nga maaga ngayon nagtatrabaho na din siya eh. Kasi mahirap talaga yung buhay. Gustuhin man namin na makatulong din sa sa ibang pamilya, ay wala pang kakayahan. Kaya sabi ko, maraming salamat ngayon nakabisita kami sa iyo. Kaya sana pag dumami yung subscribers ko, hayaan mo, pag dumami pa yung mga sumusuporta sa channel ko, Kuya Marjon, hayaan mo, marami pang mababawi ako sa iyo. Kung yung mga kung hindi man na gawa ni Papa yung ibang gusto niya sanang magawa para sa iyo, sana kahit ako makabawi sa iyo, ha? Yan si Kuya Marjon. Alam ko kahit hindi mo man sabihin, siguro nahihiya ka lang sabihin na sa loob mo talagang mayroon talagang yung lungkot, yung lahat ng pinagdaanan mo, naging matatag ka na lang eh, parang tinanggap mo na talaga eh na ganitong buhay. Pero hayaan mo, nandito kami, share namin yung mga pwede naming may sa'yo dito. Bibisitahin ka namin dito ngayon. Alam ko na ganito pala yung mo, yung kalagayan. Yan, napaka positibo mo, Kuya Marjon. Kahit na ganyan yung mo, yung naging buhay, kahit na hindi mo nakasama si Papa nung maliit ka pa, kasi nagkaroon ng pamilya, at hindi mo na naramdaman yung mga dapat maramdaman ng isang bata na may kasamang magulang. Kaya minsan kahit na kami yung nasa ganitong sa pag-iisipin namin yun talagang masakit din talaga pag ganun yung pangyayari. Pero yun nga, nangyari na yung ganun, tapos hindi talaga kasi yung buhay talagang mahirap. At hindi ko din alam kung anong dahilan na kaya bilib din ako sa iyo kasi nagsikap ka, nandito ka sa lugar na to. Yan, kahit na kung ano yung trabaho na pinapasok mo minsan, yung pagtatapa, pagtutuyo, yan, lahat mo pinagdaanan. Kaya bilib ako sa iyo kasi hanggang ngayon 34 years. 34, oo. Panganay ka pala sa akin ng ilang taon, ng 28, 29, 30. 6 na taon pa lang ang panganay, ang tanda mo sa akin. Kaya eto, kahit simpleng tingin mo kubo-kubo lang to, mga mga binili mo o ginawa mo lang din yung mga pawid na yan. Mga hiningian. Mga hiningian din. Tapos yung mga materyales. Yun Yan lahat. Kung halimbawa, kung maririnig, Kuya Marjon, kung may gusto kong sabihin kay Papa kung sakali na kung halimbawa marinig niya, hindi niya na maririnig kasi wala na siya dito sa mundo, pero syempre parang message mo na lang din sa kanya. Papa ko, at wala na siya. Kami ditong mga anak niya ay nandito pa rin. Nagmamahal pa rin kami sa kanya.
kahit pa paano. Kaya sana yan, ingat ka dito, nasa malapit ka sa sa dagat, kita mo yung ito nasa may lang. Kaso nandito kayo sa may taas na part. Ito pababa na ito eh. Ayan Ayan mga bago. Hanap buhay namin. Nagbubuti lang kami. Nangangulit lang kami ng mga buti. Tapos yung mga kahoy. Dito po tayo, Kuya, dito ka sa Kuya Marjon. Dito sa baba. Nakita yung bahay mo dito. Ganito po yung kalagayan ni Kuya Marjon dito. Sa pero napaka-positibo niya. Siguro, di ko alam kung saan kami nagmana na kahit na minsan na manunod niya sa napaka-masiyahin. Pagkain niya dito. Di ba makasayang? Kasi kararating lang nito. Kaya, lagi bilang mula. Sana Kuya, di ka magtampo sa amin. Alam mo naman na kasi sa akin din, marami din akong pinagdadaanan sa buhay. Sa ko ngayon, pa lang, parang bumabangon pa lang din ako sa mga problema ko, mga dito sa buhay. Hayaan mo kapag dumami yung blessing at lalo na sa channel ko. Yan, malaking bagay. Siyempre, ibabagay ko yun sa inyo. Siyempre, lagi ako manonood bago sa TV ka na. Nasa TV. Sa channel ako, sa YouTube channel. Yan yan ang tawag dito. Hayaan mo, kasi sabi ko nga kapag lumago yung channel natin at makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay, syempre unahin natin yung mga pamilya malapit sa atin, yung kapatid natin, yan si Boy, yung bunso natin, yan, tapos yung isa pang kapatid natin, si Carlo, yan, lahat ng mga nasa syempre pamilya dapat ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na dapat unahin bago yung ibang bagay. Kaya pasensya na kung sa ngayon hindi pa makatulong na masyado. Yan, kaya hayaan mo. Natutulog sa loob nito. Maliit lang din ito. Dito po siya natutulog sa na to. Si Kuya Marjon. Kalingap. Ito yung yung dala nating noodles, niluto niya kagad pagdating namin eh. Kasi yung tuyo na lang natira niyang ulam. Yan. Nakakabilib ka Kuya Marjon kasi kahit mahirap yung hindi ko Galing bansa. yan, napaka-positibo niya po mga kalingap. Siguro kay Papa kami nagmana sa ganung bagay nung kahit na may problema na ganito pa rin, positibo pa rin sa buhay at nagpapatawa or dinadaan sa tawa ang problema. Ito po si Kuya Marjon mga kalingap. Talented din ito. Alam nyo mga kalingap, dito ako nagbilib sa kanya kasi di ba sabi mo hindi ka masyadong nakapag-aral nung elementary. Parang hindi mo nga na daw natapos yung elementary. Siya yung parang nakakabasa ka Kuya Marjon o kunti lang. Kunti lang mga munting bagay yung kunti lang talaga. Hindi Kaya- masyado. Kaya kasi hindi din siya nag-aral kasi parang nagpatrabaho ka na kahit maliit ka pa. Talagang tumutulong ka na doon sa kalalola mo doon. Lagi ka. Meron. Tapos si Kuya Marjon, mga kalingap. Naalala ko dati nung high school pa nung nag-aaral pa ako, nagantampay ako dito sa may tabing dagat dito sa mga lugar dito. Yan, minsan nakikita ko siya sa may video okeyhan eh. Matibay kumanta si Kuya Marjon kahit na hindi niya mabasa yung lyrics. Nakakanta niya. Yung ang pinaka kaya nataalam niyo mga kalingap, very napaka-memorable din sa akin yung naging song pala ng EDSI na Sabihin Mong Lagi. Kasi noon pa man, simula pa mga 5 years ago, naririnig ko ng kantahin niya yun. Perfect niyang kantahin yun eh. Nababasa niya, nakakanta niya yun sa video okay kahit hindi siya marunong magbasa. Niya. Kaya talagang yun ang kapag naririnig ko yung song na yun, naalala ko si Kuya Marjon. Yan, si Kuya Marjon po mga kalingap. Yan, pwede mo bang kantahin Kuya Marjon yung Sabihin Mong Lagi? May mga fans din na na mga paborito nila yun eh. Kung pa rin kaya ang iibigin mo,
Kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko, hindi ako magbabago. Tulad ng sinabi mo, ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. Sana ay hinggil lamang sa labi mo maririnig. Ako'y asahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian kung di pangabang buhay. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso nating isa ang nararamdaman. Ako pa rin kaya ang ibigin mo, kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko. Hindi ako magbabago. Tulad ng sinabi ko, ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo marinig. Inayasahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian kung di panghabang buhay. Salamat Kuya Marjon, galing din pala ng boses mo. Siguro kay Papa Tay nagpala ng boses. Ayun Kuya Marjon. Kaya mo sa sunod, malay mo sa akong bigas ng dito. Kikitain din natin dito sa video na to. Pagbalik ko dito, share ko din sa iyo. Meron pa dito yung sulit na to. Kasi siya ko dito, pagbalik ko na lang dito. Kaya mo sa sunod, baka marami ng mayan ako sa iyo. Naglipat kasi kami ng bahay pansamantala. Salamat tol, dahil natulungan mo akong magbigyan ng bili ng pagkain ko. Bahay ko at walang iba, walang pang bili. Hindi pa kasi ako tinisurti sa buhay kasi kaya ganito lang ang bahay ko. Gamit ko itong saktuan kong tubig. Yan. Ito ang ko. Plato mo, ganyan. Ito pinaka-original kong baso. Galing ba ito Japan, padala sa akin naging ko dun sa trabaho. Galing pa sa Japan, Kuya Marjon. Pambira ka. Tapos itong baso, ito saan to galing? Pati ba yung mga baso mo? Tiba si Kuya Marjon siguro galing to sa dagat. Kasi may mga may ka pa dito. Si Kuya Marjon, napaka-positibo niya po. Ito yung kanyang mga lutuan dito. Tapos yung mga mo dito, pakita mo sa akin yung mga naipon mo dito, mga kalakal. Meron ka din pala ditong mga kalakal na mga bote. Mga naipon mo dyan sa kalsada, ay sa tabing dagat. Ito, ikaw din na naggawa niyan, mga design dyan. Namin to. Grabe. Ito, ito natunog. Natunog. Baka baka gayahin ito guys. Natunog yan pag may nagdaan na magnanakaw. May magnanakaw tutunog siya gano'n. Natunog siya. Tutunog. Ang bihira yun, natunog ito pag may magnanakaw. Bawal palang hindi makakapasok ang magnanakaw. Tapos may bakod ka din dun Kuya. Yan ito, mga naipon mong dito, mga Red Horse. Yan lahat yan, yung mga nagiinuman dito. Minsan hindi kasi nila tinatapon hindi nila dinadala sa kanila. Iniiwan lang nila dito. Ano masasabi mo sa mga pasaway na nagliligo dyan, na mga nagkakalat? Huwag kayong magkalat. Huwag kayong magkalat dyan at kami dito hindi naman kami nagbabawal dito. Ay mahirap na kasi baka mapaaway kasi kami kaya nililinis lang namin pag wala na sila. Nililinis. Kaya ito, mga naipon mo ito. Malaking bagay din pala yung kayo ang dito nagbabantay sa gilid. Kinukuha, iniipon ninyo yung mga bote. Kinukuha namin yung mga bote tapos nililinis namin yung mga nila.
Mga kinalat nila. Pistuan nila. Bilbil. Ito yung lutuan mo, kuya. Ito yung dagat. Ito yung boulevard dito. May mga pandanan dito. Ano? Nasa tabi po kami. Para kayong ano? Para kang may-ari ng resort. Nasa gilid kayo ng ano eh. Dagat oh. Ito po oh. Grabe. Nasa tabi po kami ng dagat. Di, pag ano, dito, pag may nababantay ka dito, kapag may malulunod, tatakbuhin mo kagad. Kuya, nagasakit pa, sakipin mo pag may nagtanong ka. Pag may Dilalangoy mo kagad. Grabe. Kita mo kaya magdidinig. Kaya magdidinig. Kapag ganito, magkano ang binta mo niyan? Ano, magkano ang binibili sa'yo niyan pag ano? Lahat-lahat, pag nasa tapahan, magkano na pag ganyan? Binibili yan na ano sa amin na sabi ko. By truck ba o ano, hauler? Magkano ba ang pag ganyan, pag naipon nyo? 400 lang. 400 lang yan sa Sobrano. Pero ilang araw mo yung ano dyan eh. Inano. Opo. Salamat ano. Ingat ka dito ano, Kuya Marjon. Yan, babalik kami dito sa sunod. Yan, alam ko na ang bahay mo na dito ka pala sa ano. Ito po, ano pong pangalan mo kuya? Kiri. Kasama, nandito ka din po, barkada ka po niya. Oo, yung mga kaibigan. Tagal na. Kuya po namin yan, anak ni Papa. Ay, mabait naman yun. Siya po nag-iipon ng mga tao pala dito. Tapos mabuti. Lahat na ano, nandito sa dagat. Ano bang baga? Kahit tayo naghihirap, basta nakain pa siya. Ingat po kayo dyan. Babalik na lang po kami sa sunod ha. Salamat po sa ano. Dahil may mga kasama po. May kasama po pala dito sa kuya namin. Sa kanya. Opo. Salamat po. Ingat po kayo lagi dyan sa ano. Kuya, mabalik kami sa sunod. Boy, magpaalam ka muna kay ano, Kuya Marjon. Picture tayo. Okay po. Sige, sa sunod na lang, mabisita kami ulit. Ingat ka dyan, Kuya ano, Marjon. Bye-bye. Tara po, mga kalingap. So, nandito po siya sa ano, dito sa may part na ito. Malapit lang sa boulevard. Mga kalingap. Tara po. Uwi na din kami at ano, natin, dyan na pala siya nakatira ngayon sa pandanan. Hindi kita dito. Nandito pa hindi mo agad makikita na may nakatira pala doon. Mga kalingap. Pero delikado po kasi nasa may dagat siya eh. Buti at ano, nitong nakalipas na bagyo ay ano, maayos pa rin yung bahay nila. Kahit kubo lang. Napaka-positibo po at masiyahin pa rin ni Kuya Marjon. Maraming salamat po mga kalingap. Maraming salamat po mga kalingap sa inyo pong panonood sa ating vlogs. Sana po ay i-share nyo po at tapusin ang video. Sana tinapos nyo po at sana hindi nyo po i-skip ang ads. Dahil sa simpleng panonood at hindi pag-skip ng mga ads, kayo po ay nakakatulong na rin sa ating pong programa mga kalingap sa ating mga munting charity. Sana po nagustuhan nyo ang ating video. Nagulat po ako sa kalagayan ni Kuya Marjon, ang kuya namin, kapatid namin sa aming papa. Yan. Sana po lumawak pa yung ating channel, lumaki pa ang views at subscribers para matulungan ko po yung mga kapatid ko din at yung mga kapamilya ko. Siyempre, dapat unahin natin yung pamilya. Yan. Sa mga nanonood po, mahalin nyo po ang inyong mga kapatid. Yan. Kapatid nyo man yan na tunay or kapatid sa labas o sa ama. Yan. Sana po ay mahalin nyo po sila at pakita yung pagmamahal sa kanila sa simpleng paraan nyo. Ngayon po, masaya ako na nakita siya muli. Dati kasama ko siya sa ano, nagagawa-gawa kami mga video ng mga bata pa kami dyan. Mga video dati, mga matagal na, mga
action, mga short film, ganyan. Sinasama ko siya dati dyan. Kaya wala din ako maitulong mga kalingap na masyado kasi talaga mahirap lang din ang buhay namin. Kahit si mama, nagtatrabaho lang din si mama dyan sa trabaho lang din po. Dyan sa may, nagkano siya kasambahay. And, tapos, yung kapatid ko, hindi na din sila nakapag-college mga kalingap. Nagtrabaho na din. Wala po yung nakapagtapos talaga mga kalingap dahil scholar din po ako tapos pinagsikapan ni mama na mapagtapos ako kahit na oras siya loan na utang kaya sa talaga pinagsikapan niya kahit magkasampay po siya. Malaking bagay yun kaya yun pong una kong gagawin talaga makapawi din sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all po mga kalingap. Ingat po palagi.